Akong gitan-aw og nakaabot ba si Brother Joel, pero since wala gid siya nakaabot, ako na lang moingon, yes, I know. Og iyang gipaning kamutan nga makaabot dire kay iba man ang ilahang schedule sa ilahang divine. Pero ako na lang moingon mga igsoon, daghang salamat sa among matahom nga awit. Iya kong gitagaan-daan og idea pag-practice nga. Since apil ka, ing napod nga among awit. So praise the Lord mga kaigsuonan. Sa dili pa ta magpadayon, akong gihangyo ang tanan sa pagduko. Ginoo, ablihi ang among mga kasing-kasing ug gunahuna. Aron nga ang imong mga pulong karon nga kabuntagon dili masayang ug amo kining pagatipikan sa among kasing-kasing samtang kami nagapaabot kanimo. Giyahi ako, Dios, puna ako sa imong balaan nga espiritu. Tabuni ako sa imuhang grasya ug kaluoy nga ang ilang makita ikaw, O Dios. Gamita ako sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsuonan, after COVID, murag ubay-ubay gyud sa ato nga naka-experience og daghang mga kalisdanan, right? And kung atong tanawon ang kalibutan these days, murag easy ra gyud kaayo ang word nga stress, no? Murag tanan gyud nakahiagom sa stress. Murag wa gyud ta gitantanan sa problema. Pero abi ninyo mga igsoon, kana bitang atong hunahunaon from COVID time, di na lang nato hunaon tong before. So from 2020 up to this day, it's pila naman, 6 years after, right? But still, we are here worshiping our God. So what does it mean? God is with us. So dili daw ta maangayan nga mabalaka mga igsoon. Now ang akong title giuluhan ako ni siya og SOS. A cry to God from the depths. Mga igsoon og kinsa may mananagat sa inyo or kanang mahilig jud kayo mag-fishing ba? Si May. No, si May, si Fernilo, si Elijah, kanigid sila ang permi na ko makita, si Brother Roel Dumadag, nga moogid ni sila permi magdadala og mga kuan ba, mga pamingwit, no? Kung maingon ganita og SOS sa dagat, meaning it's a desperate cry of a fisherman, right? Kay di gyud ka mo tawag og SOS kung okay ra gyud ang imong situation sa kadagatan. Mingon gyud kag SOS. So sa ato karong kabuntagon mga igsoon, magpakatabang ta sa atong Ginoo, SOS, Lord help us. So this SOS mga igsoon, ako ni siyang gibutangan og kanang meaning, save our souls. So ang atong text karong nakabuntagon makita sa Jonah chapter 2, verse 2. And it says, ang basahon mga igsoon ha, kay aron nagitay reference, ingon siya, I cried out to the Lord because of my affliction, and He answered me. Out of the belly of Sheol, I cried, and you heard my voice. Mga igsoon, this passage is enough for us today nga mahimo tang malig-on. It's because when God heard Jonah at that time, I am very sure that God will answer us as well, mga igsoon. Let us imagine, Jonah was given an instruction to go to Nineveh, to preach and to warn the people of Nineveh nga, for repentance mga igsoon. Pag-repent mo kay, murag dili na jud ang ngayan ang inyong gibuhat sa kong atubangan. Wa na
na jud ko nakauyon. But then no one ang nakita sa Ginoo nga mo preach because tanan sila gahimuog tulumtanan sa atubangan sa Dios. Here comes, nakita niya si Jonah. So Jonah, giingnan sa Ginoo, was commissioned. Okay, ato dito. Sa might ni Jonah mga igsoon, kung ikaw feeling nimo nga matarong ka, adto ka sa mga daotan, maadto ka ka? No. Di ka maadto, no. Unsa pa lang ko dito, patyon pa lang ko dito, napag-abot na ako, lungon na ako. Di ba? Inaanak po lang kay Jonah. Siya nga nung luwason man mo Ginoo, nga mga daotan man ni sila. Sige ra gani minilag kung anon sa una kanang sulungon, girahon. Nya karon imong luwason. Nya ningon ka nga I will bless Israel. Nya nga naman nga kadto naman imong i-bless. Ang mga daotan man gito sila. And you know from the beginning, from the start, nga dili gyud sila ganahan mo alagad nimo. Ngano yung patuon ko nimo? But then he obeyed. Okay, I will go. Matagid ko. But then pag abot dito, kita man siyang laing sakyanan. So okay, I'll be going to another direction. Do you think mga igsoon, if our decision will be like Jonah, maka-escape ba ta from God? No. God was watching Jonah and He's watching us too. So abi niya og lami ragyog kaayo ang iyang pag-eskapo. Tulog-tulog pagid siya dito ay diri kay di gyud ko maisturbo diri. But the storm came. And Jonah was thrown into the deep sea, mga igsoon. Ang pinakasakit, dito ka sa ilalom, why light? Unya, imagine niyo mga igsoon, anong ka dito sa mani, slimy? Di gyud lalim. Unya wala ka nakita unsa kaya ni? Unsa kaya ning naa diri? Di ba kinsay mga nani diri kanang atong mga alaga, di ba mag slime? I really don't want to kanang tabang bitaw sa ilaha. If you want to play with slimes, no. Di gyud ko kay di ko ganahan sa texture. Kanang pilit-pilit nga bahala ka dinha basta mo diha ra ko mo tan-aw nimo pero di ko mo apil-apil diha nimo. So imagine mo na, Jonah was there. Sa dako kaayo nga isda. Sa tiyan. Unya imong imagine na ay mga tungol. Di ba mga tinae. Imong gigunit-gunitan. Unsa man ni Lord. Nya kay ningon man Ginoo. Wa man ta kagisugo diha. May gani kay gikaon pa ka. Wa ta kagisugo diha nga mo anha man. Kay lahi man akong gipaadto nimo. But then nganong mianha man kadira? But instead of complaining mga igsoon, he realized that he was hopeless. And walay usa to turn around. So iyang gipaubos ang iyang kaugalingon sa Ginoo. And he said, Lord, save me. And in that moment mga igsoon, giluwa siya sa dako nga isda sa baybayon. And he was saved. Si mga igsoon, inana ka maayo ang atong Ginoo. Inana siya ka buutan sa ato. Nga ato siyang panamastamasan ug di nato siya tagaan og panahon, mga igsoon. Kanunay tang mosulti, yes Lord, you are here. You are here with us. Pero sa time nga suguon ta sa Ginoo, di ko. Kay I will be here in my comfort zone. Usahay na anak ta kay Jonah mga igsoon. But God give us inspiration by putting the story of Jonah in this scripture. Mga igsoon, if you can remember Hagar as well. Si Hagar mga igsuon og si Ishmael. Labay. Reject sila sa pamilya ni Abraham. So, Abraham sent them in the wilderness.
Di ko kabalo mga igsoon og pila ka litro ning skin of water. Pila ra gyud tong iyang dala. And they will go. Wa sila kay balo asa sila paadto. Basta kay paadto ra sila sa wilderness. Grabe nga istorya mga igsoon. Giabando na sila. And almost dead. Kay nahurot naman ang ilang tubig. Grabe iyang hilak. Imaginein mo na, dili niya gusto nga makaanak siya kay Ismael. But because of Sarah. Unya karon ilabay ko nga this is your decision, it's not mine. Then why? So grabe iyang hilak mga igsoon. And imagine imo ang bata, 14 years old. Ang 14 mga igsoon is 14 years. Elijah, how old are you? Oh, same with Elijah. So kung ibilin ka ni Mama Cindy dito sa disyerto, what would you do, Elijah? Na masuko gyud kasi ang mama no, anong gibiyaan man ko nimo dire? Wa ko'y tubig. And Ishmael cried and cried. Grabe iyang hilak. Gutom na kayo siya. Wala pa siya mainom. And Hagar, do you know what? Hagar also is there, hiding. Kay dili niya gusto nga makita. Walay mama nga gusto makakita sa tong anak nga mamatay in front of us, right? Even siguro dili na to anak. No, kana ganing na mag-share sa Facebook nga lately na bata nga naligsan. And Cathy said, sis, tanawan ni ko, no, di gyud ko mo tanaw, kay dili na ko kaya, bata. Lisod gani sa ato ka na pang inahan. Do you think gi-abandon na niya? It's because irresponsible siya na inahan? No. She was so desperate, mga igsoon. O grabe na lang yun niya ang hilak niya. And do you know what? God heard them crying. Heard their cry, mga igsoon. Nakita sa Ginoo na dungog niya ang tanan. And God said, hey, Hagar, ano sa imong gihilakan? Tanaw sa unahan. Ug naay well, mga igsoon. But mga igsoon, kung atong tanawon sa Genesis 21, after the incident of Hagar and Ishmael, atong makita nga although they were abandoned para sa peace sa family, Abraham need to send them away. Pero abi mga igsoon, akong sa nagtuon ko aningong ko, Abraham, wala gyud niya giabandona si Ishmael kay anak man gyud niya. When he sent them away, he believed nga naa siya'y gidag nga well dito sa Beersheba. So kahibalo siya nga kung mawad-an sila tubig, adunay well dito nga iyang gidag. In fact, mga igsoon, Beersheba meaning is the well of oath. If you can remember, naghimo sila covenant with Abimelech. Nga ang katong dili hilabtan tong mga balon nga iyang gipanghimo. Meaning, naanay dito'y provision, mga igsoon. So, pag-ingon sa Ginoo nga Abraham send them away. Because Abraham knew and God knew nga adunay provision alang kanila. Sometimes we don't see it, mga igsoon, right? The next story nga gusto na ko i-share sa inyo, mga igsoon, is the story of Elijah. So si Elijah karon ang atong pinaka-sentro sa atong pagbalik karon. So Elijah, imagine it, makita nato ni sa 1 Kings 19, chapter 19. Imagine mo mga igsoon, gikan ka sa showdown, right? Grabe ang gipakita sa Ginoo nga ang gibutangan panimog mga tubig, unya ngano man nga ni silaob. So grabe, right? Mingon ta nga, Lord, imo jud ming giubanan. But right after, mga igsoon, nakalimtan ni Elijah ang Ginoo. Nahadlok siya sa iyang kinabuhi, and I have to run. Kay ang queen, gusto nga patayon ko. Grabe niya, yung dagan, mga igsoon, nga dili maapsan. Hangtod naabot siya sa wilderness. Kinsa may nagsugo ni Elijah nga madagandagan in taon siya? Wa man.
Right? Ya, Elijah, kasi may nagsugo sa imong maghangad-hangad ka anang kalangitan, gisugo raman ka sa imong mamagpalit. Ya, naka 1 million views, sinuon ka. Di ba? So, wagit na gisugo, wala gisugo si Elijah nga magdagandagan hangtod. Na burn out good siya, exhausted. Di na nako kaya, Lord, batyan ako. Hoy, Elijah, bangon, naunsa ka? Wa man ka na ko gisugo. Nagdagandagan makag-imo. Di ba? So, halimbawa mga igsoon, magdagandagan ni si Ringo dito sa Jibil Jais. Unya, sugoon ni Pastor Matundo si mga elders nato ning tulo. Elders, atuan nyo si Ringo kay dagandagan dito sa Jibil Jais. Ambot nga nung dagandagan, tumutunog og gisugo. Gisugo ni Venus. So siguro, si Alan, murag makaabot sa tunga. Si Kenneth, murag makahapit dyan makaabot dito sa kinatumyan. Si Joel, ambot lang. Mangambot, ragyod ko. Basig sa foot of the mountain, ragyod to siya. Na, siguro Miss Joel, Pastor Ike, kapoy kay dagandagan, balik ko. Anong dagandagan to siya gisugo? No? Magreklamo kita mga igsoon. Pati mo po itong Ginoo, ano ka Elijah? Anong kadagandagan ko ka din ha? Nya karon gikapoy ka, gusto ka mamatay, wa man ta ka giingnan. Wala po instruction sa imo nga mudagan ka. Pero nganog yung midagandagan ka. Right? Mga igsuon, usahay sa atong kinabuhi, inana sadta. We come to the point of hopelessness. Desperate, mga igsuon. But do you know what? Like Elijah and Hagar, God brought them to a place of their hopelessness because God wanted to meet them there to give them blessings and protection. Same with us, mga igsoon. Sa atong kinabuhi, mahimong pariha ang atong experience kay Jonah, kay Hagar, and kay Elijah. Sometimes, ang atong mga storms, magka-different mga igsoon. Ang storm ni Jonah nga iyang giatubang is the storm of guilt and consequence. Usahay, with our wrong decisions, we also face that storm. Tungod kay wala nato natagaan og pagtagad ang Ginoo sa atong kinabuhi. Our storm might be like Hagar. Abandonment and rejection, mga igsoon. And kung kay Jonah, on action niya yung storm, kay Hagar, caused by the action of others. Wala gid siya ilabot. Motang miingon bitaw ta nga nagpuyo raman unta ko dire ngano man yung hilabtan ko ninyo. Right? Ngano man yung cause trouble with my life and with my family. Nga wala man ko nang hilabot. And this is also the cry of Hagar. Nagservisyo raman ko. Nganong naabot ko diri sa wilderness? That might be our storm. Or our storm, mga igsoon, might be of fear and burnout. Gikapoy na kaayo. Lord, bisag unsaon akong paningkamot, nabulit man gihapon kog utang. Bisag unsa nako ka paningkamot, maura man gyud gihapon ko. Nya daghan na kaayo ang gihatag sa Ginoo nga mga panalangin before. But perminti kita makalimot, mga igsoon. Perminti ta makalimot. So daghan tag mga kalisdanan, mga storms nga giatubang sa atong kinabuhi. Lain-lain man, mga igsoon. It might be the storm of Hagar nga usahay makaingon ta, wala man daay pakialam ang atong mga kaigsuonan sa ato. There was a story. Story lang ni siya, mga igsoon, di ni siya fact. Wala ni siya kamatuoran. Gusto lang nako ihatag sa inyo kung unsa inyong makuha nga lesson. So there was a church full, packed of people. So grabe ilahang pagsimba, magdalag kandila, mag-adto sa atubangan na iribulto ni Jesus Christ nga gilansang. So dito gyud magpahid-pahid gyud na sila, magbutang pa na sila kanang kuan, kanang lana, nya magkiskis din ha. One day,
Grabe kadaghan ang tao kay gusto gyud mo halok atong ribulto ni Jesus Christ nga naa didto. Unya kay nilinog man. Grabing kusuga sa linog. So ang mga tao nagkandaiyag dinagan, way pakialam sa uban, mga bata gipang tamakan, basta makadagan lang sa gawas. And then ay isa ka tawo nga very devoted kaayo siya. So he thought, I will go sa kani nga ribulto ni Jesus Christ. Kay mao man niya akong kituuhan. So mo ni makaluwas nako. So he went there. Lord, unsang angay nako nga buhaton ang uban kadagan na. Ug budagan ko basig mabungkag tong naa sa entrance. Asa naman ko paingon ani? Ay nitubag man. Siya kalma. Ay kani, muo na gyud ni. Kalma. Ay. Lord, unsa rin akong buhaton nga nagkalma naman ko. Tangtangi ko diri. Kay unsa una ko pagtabang nimo? Garupa man ko. Tangtangi ko. Tangtangan niya. Ang mga tao wala na pakialam, dinaganay na. Tangtangan niya. Pagtangtang. Unya, Lord, gitangtang naman yung taka din eh. Itindog ko. Ay, itindog pa di ay. Itindog na po. Bugat kayo. Unya, Lord, unsa may sunod na ko nga buhaton? Iya tagdagan. Kay basin maapil ko. Imagine mo na, usahay inana atong relasyon sa atong isig katao. And we thought nga muuban sa ato, till death do us part. But then, pag naay problema, gibiyaan ta. Right? But God is there. Remember that, Gigi. God will never leave us, mga igsoon. Right? So whether your storm is caused by failure, rejection, or exhaustion, God still hears the SOS of His people. What is SOS? Saved our souls, mga igsoon. Before my conclusion, mga igsoon, I will tell you a story. Ako, dyan siyang story itong gamay pa ko. Some of you heard about this story, but ang uban siguro wala pa. Ako dyan ni siyang ibalik-balik mga igsoon. Kay maogyod ni ang akong gikuptan, gikan pa sa gamay ko nga bisan pa og na backslide ko, nadagma ko mga igsoon, ni bangon jud ko tungod kay akong nakita nga ang kamot sa Dios nagagunit sa akong kinabuhi. Mga grade school ko mga igsoon, naabot ng epidemic sa mua, kana bitang tipdas. So pag tipdas gani, di ba hangin, mano, so tanan gid mo, tanan bata. Karon among silingan mga igsoon, daghan ni siya apo, kay tanan niya nga apo, ang mga mama work sa Manila. So ang nabilin, mga apo tanan gibantayan sa mga lula og lulo. Karon katong nga panahon si Weng gamay pa na pero silingan po na muna si Weng pero medyo layo-layo. Katong nga time among balay mga igsoon barong-barong. Nya daghan ba mi kay maigsoon no. Nya barong-barong jud as in kalakat ba? Ana. Dayon. Di jud ka maingon nga safety. Safe ba na ito og pag-ingon sa hangin ana kay mga square in taon. Di sulod jud hawing no, sulod gawas. Karon kaning among papa dito jud ko makaingon nga ang akong papa, grabe gyud siya pagtuo sa Ginoo. Kung matakdan mi og tipdas mga igsuon, isa gyud mi sa ipanglubong. Kay bisan ang pagdala sa di lang sa hospital mga igsuon kanang pagkarga pa lang sa tricycle pa adto hospital wa gyoy ikabayad sa tricycle akong papa. Grabe gyud kalisod. Ang iyang makita nga kwarta igo kulang pa. Kanang kulang pa kaunon. Kanang pag mag-iyag manok magkuan mi den kay isa-isa, ana-ana ba? Kani kay kuan niya. Di kuan na, kay lubot man na. Ana, bitaw, inana among sitwasyon mga igsoon. Inana, jud kalisod. And then, pag abot aning tipda sa among lugar mga igsoon, kaning among atbang yun nga balay. Siguro kani, muni among balay niya, kanang diha sa likod, maupod na ilang balay. Agoy na nga sakit man ang mga apo. Una man silang natakdan og tipdas. Unya, abi ninyo mga igsuon, in 2 days time lang,
ang katong magulang nga gidala dito sa hospital, gibalik na sa balay, lungon na. Mga igsuon. Unya, ang naka-gray pagyud ka, kalisod mga igsuon, kay sa time nga ilubong ning magulang, ang usa, gidalagikan sa hospital, lungon na pod. The next day nga ilubong ang usa, naabot ang usa, lungon na pod mga igsuon. Grabe ka kabalaka ang among amahan. But do you know what our Father did? Nagkanta siya mga igsoon. Open your Bible to Psalms 130. And he sang, out of the depth have I cried unto thee, O Lord, hear my voice. O Lord, hear my voice. O Lord, hear my voice. Iyan ang ginakanta mga igsoon. Iyaming giipon, ingon siya, mag-ampo ta. Ay wala imposible sa Ginoo. Gigather mi niya mga igsoon, giabrihan ang Psalms 91, verses 7, 8, 9, and 10. Walay bisan usa ka plague nga moabot sa inyong tent. 10,000 ang mapukan sa inyong giliran ug ang napulo mga libo ang mapukan sa inyong kiliran ug napulo kalibo sa inyong tuong kamot apan kanimo kani dili makaabot. Mga igsoon, God spared our lives and here I am today testifying how great and mighty is my God. Mao na mga igsoon, nga bisan unsa man nga pagsulay ang moabot sa atong kinabuhi, dili kita malisang mga igsoon. Tungod kay ang Dios wala maghatag sa pagsulay kay kita makasarang niini. Apan iyang gihatag ang pagsulay tungod kay nakahibalo siya nga anaa siya gihapon ug kita under sa iyang care and protection. My friends, brothers and sisters, the storm may come, but God will not let it destroy the purpose He has for you in your life. God bless everyone. For hymn of consecration, shall we sing When We All Get to Heaven? Please stand. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a
Lord, kahibalo mi nga daghan mi og storms nga nagian. Ug daghan pang storms nga among maagian, O God. But we trust you that you will not leave us, O Father. Help us to be faithful unto Thee. Nga kadtong mga storms nga among naagian, mahimo namong dalon, nga mahimo namong inspirasyon sa pagsagubang na usab sa lain nga storms until you will come and take us to heaven. Thank you, dear Lord, for reminding us once again that you are always there. Your promise is sure. You will never leave us. Amen. 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 We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled.